Meron daw isang trip si Pangulong Marcos Jr. out of town. So, nandun sila sa isang helicopter. Noong pababa na sila, nakita nila, maraming tao, inaabangan si Pangulong Marcos Jr. Sabi ni, may mga kasama siya, yung mga miyembro ng gabinete niya. Kasama doon si Larry Gadon, nandun sa helicopter. Sabi ni Larry Gadon, Mr. President, meron akong 1,000 pesos dito. Ihagis kaya natin sa bintana. Yung makakapulot noon, may isang magiging masayang Pilipino ngayong hapon na ito. Sabi ni Larry Gadon. Sabi ni Ralph Recto, mali ka Larry. Ito, 2,500 piso. Ihulog natin sa helikopter. 2 Pilipino ang matutuwa. O di ba? Hindi lang isa, 2. Pumasok yung isa pang gabinete, si Sam, si Anton Landomeo. Mali kayo pareho. Ito, 1,000 piso ko rito. Hulog nyo natin sa bintana ng helikopter. 10 Pilipino ang matutuwa. O mas marami. Pumasok si Amy, sabi niya, mali kayo lahat eh. Yung kapatid ko, ihulog nyo lahat ng Pilipino. Ah! Woo! Galing! Idol! Democracy. Matutuwa. Ayos! Galing! Galing! Isang taimtim na pangako ng katapatan, pananagutan at tapat na paglilingkod. Sinasagisan nito ang kahandaan na gampanan ng mga tungkulin bilang miyembro ng may integridad, malasakit at respeto sa batas at sa institusyong pinaglilingkuran para sa mamamayang Pilipino at sa bansa. Sa araw na ito, kinikilala natin ang tiwalang pinagkaloob kay Atty. Ferdinand Topacio at Mr. Jad Racal. Gayon din ang responsibilidad na nakaakibat ng kanyang posisyon. Ang magsilbing ng may husay, katarungan at pagpapakumbaba. Naway magsilbing paalala, ang okasyon na ito na may tunay na pamumuno ay nagmumula sa malasakit at paglilingkod sa kapwa. At para ituloy ang ating programa, tinatabag ko po sa ating harapan ang membership committee na si Yusek Astro Pimentel para magbigay ng kanyang mensahe. Maganda kayo sa hapon na ito. Mas maganda pa kayo kaysa hapon na ito. Diba? Anyway, welcome to the oath-taking ceremony of Jad Racal and Attorney Ferdinand Topacio. Lumalaban na ito kahit hindi pa nag-oath. Kasi last year pa yung kanyang resolution and appointment as the Deputy Spokesperson of PDP Laban. Pero ngayon lamang po ang kanyang formal oath-taking dahil ginawa natin special ito para sa araw na ito. And we are very happy, of course, to welcome the new Council President of PDP Bulacan Council na pangungunahan ng isang kabataan. And we are very happy now because PDP Laban is the only political party in the Philippines that welcomes 15 years old, as young as 15 years old, na maging miyembro ng partido. Ngayon po ay pamumunuan ng ating Bulacan Council ng isang batang-batang masigasig na na kabataang Pinoy. At ito ay si Jad Racal. He's only 25 years old and he has stepped up and taken the challenge of taking care of our members in Bulacan. And we are very happy also to welcome him in the youth sector of our PDP Laban National Council. And magpapalagana pa po tayo at magiging mas malakas ang ating partido sa Bulacan. And we are informing everybody also, taking this time and opportunity to say that more things is going to happen to Bulacan. Hindi na lang flood control project controversy as number 1 na nasa listahan ng ating bansa ang Bulacan, magiging magiting at maganda ang Bulacan with the coming of our new council president. Hindi ko nakakabahan ng aking welcome address ngayon because we have still a lot of party officers who are present here, especially our acting chairman, Alfonso Cusi, who will administer, of course, the oath of office for the 2 individuals that we have here right now. And welcome kayong lahat. Maraming salamat sa mga media and bloggers who are here to cover the event. And sa bansang Pilipinas, ang PDP Laban po ay patuloy na magpapalakas at ang PDP po ay magiging patuloy na fiscalizer ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Yusek Astro Pimentel. Para wala po siya po yung membership commitment natin. At talagang napakaganda ng mensahe ng kanyang binigay bilang pasimula sa ating programa. Ngayon naman po ay ginagawagan ko po si Atty. Raul Lambino para Vice President for International Affairs para naman po magbigay ng mensahe. Attorney! Mga kamahal na kababayan, lalo-lalo na po yung mga minamahal nating mga overseas Filipino workers na sa ngayon ay nakatumahay at nanonood dito sa live coverage nitong oath-taking ng dalawang matitibay nating mga bagong pinuno ng ating partido. Una po ay si Atty. Ferdinand Topacio. Matagal ko na pong kaibigan ko ito. Ano pa lang siya, no? Assistant Secretary pa lang ito ng Department of Interior Local Government panahon po ni President Erap, kaya magkasama na lang ito. At marami rin kaming mga pinagsamahan mga cases na hinawakan at matagumpay naman po lahat itong mga kaso ito. Ibig sabihin po na ipanalo namin itong mga mabibigat na kaso ito. At recently, isang mabigat na kaso na naman na ipanalo ni Atty. Ferdinand Topacio at ako'y natutuwa na tinanggap niya yung hamon bilang isa sa mataas opisyal ng partido. Kasalukuyan po kasi ako ay ang current spokesman ng PDP Laban. Kaya
nung dumating si Atty. Ferdy at sinabi sa akin ni Secretary Cusi na kailangan magkaroon tayo ng isang mahusay, magaling na deputy spokesman ng partido. At yun nga, napili natin si Atty. Ferdinand Topacio. So welcome, Ferdy, to the fold of the high executive position of PDP Bulacan. Pangalawa ay itong batang-batang leader ng Bulacan. At alam po ninyo, itong Bulacan ay tulad na nabanggit, ito ay nasa mapa ngayon, itong kontrobersya tungkol sa korupsyon na laganap na nangyayari mula ng 2022, 23, 24, 25, pati ngayon sa 26. At kailangan natin yung mga bagong leaders sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At uunahin natin dito sa pinaka-kontrobersya ng probinsya ngayon sa Pilipinas, ang Bulacan, upang magkaroon ng mga panibagong mga pananaw, panibagong kaisipan, at panibagong anyuhan ng politika sa Bulacan. At ang napili natin ay si John Racal. Isang batang-batang po ito, negosyante, hindi lamang po dito sa ating bansa. Siya po ay isang international businessman. Marami po siyang kaalaman kung paano po magkaroon ng kita ang ating mamamayang Pilipino na hindi po nila kinakailangan mahurakot sa pamahalaan at magkontrol. Sabi nga ni Jan, nung nag-usap kami, bago ka namin inibasyon dyan, ano ba sa pananaw mo maitutulong mo? Hindi lamang sa partido PDP, kundi sa bayan at sa bayan ng Pilipinas. At sabi niya sa akin, alam po niyo, attorney, ang tingin ko po sa makabagong politika, kailangan po yung politiko meron siyang sariling negosyong pagkakakitaan upang mapususan po niya ang kanyang gastusin bilang isang pinuno at hindi siya aasa doon sa mga ibibigay ng mga contractor o supplier upang sa ganun ay manalo sa eleksyon. Kaya tuwang-tuwa po kami sa PDP Laban at andito ang isang mahusay na leader na matatag ang kanyang paninindigan at ang kanyang prinsipyo. Sana po ang kabataang Pilipino na nakikinig po ngayon, gayahin po natin si John Racal at ang kanyang napiling partido na sasapian niya at sa tingin niya ay matutugunan o kaya ay magkaroon siya ng pamamaraan upang matulungan ang bayan at ang sambayan ng Pilipino. Ang PDP, Partido Demokratiko Pilipino. Mabuhay po kayong lahat at muli, huwag nating kalilimutan ang minamahal nating si Tatay Digong. At 10 buwan na pong mahigit na punap na siya po ay kanila pong kinidnap, dinala sa ibang bansa. Pero kamukat-mukat wala pala silang ebidensya. Kaya ngayon, nag-aagilap na naman ng ebidensya itong ICC. May panawagan na kung sino man daw po yung nakakalam ng ebidensya tungkol po sa sinasabing drug war ay lumantag. Ako, meron po akong alam ng ebidensya tungkol sa drug war. Andun po sa Venezuela. Andun sa Venezuela kung saan po yung kanilang Pangulo ay kinuha-kinuli na po ng Amerika. Pero dito sa sinasabi nila kay Tatay Digong, na gusto po nilang siraan po ang mga Duterte, Sara, at siyempre ang Partido Demokratiko, Pilipino Demokratiko. Hindi po nila matitira. So maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po tayo. Maraming salamat po muli, Attorney Raul Lambino, at muli kay Yusek Astra sa pagbibigay ng panimulang mensahe sa programang ito. Sa pagpatuloy ng ating programa, aking naman inaanyayahan sa harapan si Mr. Lester Olalia para ipakilala ang unang manunumpa sa ginawa nating programa ngayong hapon na ito. Vice Chairman Alfonso Cusi, sir. Palakpakan naman natin, no? Vice Chairman Alfonso Cusi, ang atin pong PDP National Vice Chairperson. Attorney Yvette Contact ito, ma'am. Palakpakan din po natin si ma'am. Ito po ang ating PDP National Legal Committee Chairperson. Attorney Raul Lambino, palakpakan po natin. Hina, kumain tayo, di ba? Miss Astrabel Pimentel Naik, palakpakan din po natin. Si Ma'am Penelope Del Monte. Mr. Raymar Mansilungan, palakpakan din po natin. Attorney Ferdinand Topacio. Yes! Former CDA Chairman Joseph Encado, Racal, Jake Racal, Mayor Apple, mga kaibigan sa media at vloggers. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang amin pong ipakikilala ay umukit na ng pangalan sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Si Ferdinand Sumagi Topacio ay tanyag bilang batikang abogado, film producer, singer, dancer, radio anchor, writer, friendly kapitbahay, comedian dahil sa random jokes and so on. Ang kanyang pangalan ay ironic lang, ay isinunod sa Presidente Ferdinand Edwin Marcos. Dahil pinanganak siya noong unang termino ng dating Pangulo. Hanep kahanay niya ang pangalan ni Ferdinand Bongbong at Ferdinand Martin. No? Nagtapos ng bachelor's degree in English sa San Sebastian College at kumuha ng Law Honorable Mention sa UE at 1992 at nakapasa sa kaparetang taon. Unang naging speechwriter ni then Vice President Laurel. Naging legal counsel ni then Manila Mayor DLG Secretary Alfredo Lim at counsel then ni President Erap at President Gloria Macapagal Arroyo. Pinagtatanggol niya ang mga maliliit bilang isa sa pinuno ng Citizens Crime Watch na partner ng ating law enforcement agency para labanan ng krimen, i-promote ang safe na komunidad at advocate ng hustisya sa paglaban ng korupsyon sa bansa. Perfect sa polisiya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Palagi natin siyang napapanood sa media dahil sa kanyang mga high-profile cases na hinahawakan. Pero siya din po ay tagapagtanggol ng mga maliliit mula sa pamilya ng SAP 44 sa Mama sa Panoglash na kumitil sa buhay ng 44 na bayani at pati na hanggang ngayon ang mga magulang ng mga namatay na bata sa issue ng death box. Counsel din po si Atty. Topacio ni Mang Laurel Visconde sa kaso ng Visconde Massacre na yumani sa buong bansa. Si Idol Ferdy ay matagal na pong lumalaban sa katiwalian sa bansa. Bilang public interest lawyer, isa siya sa petitioner sa Korte Suprema, ang Topacio versus House of Representatives, na kung saan kine-question ang maanumalyang 100,000 pesos hocus-pocus bonus ng mga congressman noon pong 1991. Idol, ngayon may inflation. Sabi nga sa expose ni Congressman Leviste, 2 million na per congressman ang Christmas bonus. Si Atty. Topacio ang perfect example ng katagayan ay quote, small but terrible. As it describes someone might be small physically, but surprisingly impactful, powerful, katulad ni General Napoleon ng France. Kung susubaybayan po natin ang career ng taong ito, maaaring controversial sa iba, pero di maikakaila na talagang kahanga-hanga. Ang nagpapalala po sa amin, alam ko sa ating lahat, ay parang wala lang ang mga ito sa kanya dahil madalas ay nakikipagbiruan pa po sa atin. Very down to earth talaga. Nung nasa Davao po kami ng ilang araw, siya po ang nag-a-adjust. Siya po ang nagbubukas ng pinto, nagsasandok ng ulam sa aming lahat. Maliit na bagay sa iba pero kahanga-hanga. What I like about him ay kanya pong pagiging totoong tao. Sa totoo lang, no filter or anything, walang sugarcoat. Kung sino po siya sa camera, ayun din po siya sa totoong buhay. Malayo sa iba na iba ang ugali sa personal. Dahil siguro sa kanyang colorful personality, mabilis mag-isip, magaling magsalita, kaya perfect maging spokesperson ng PDP at sa mga susunod na panahon, kung iadya po ng panahon, baka naman, sa 2023. O, Senador! Pwede pong makipagtagisan ng talino kay Senator Lipo Lapid sa Senado. Bakit mo Alam ko po, Chair Alno, hindi po tayo mapapahiya. Kaya ladies and gentlemen, tumayo po tayo, palakpakan po natin, Atty. Ferdinand Topacio. Topacio! 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 Inaanyayahan ko po sa harapan ng ating PDP Chairman, Alfonso Alcusi, para sa outtaking proper para kay Attorney Ferdinand. Bugoy. Well, actually, it's an honor to administer the oath of Atty. Topacio. Ito siya, nag-oath na ito noon before he assumed his work. Nagpo na kami dito sabi in private, no? But of course, to officially take his oath and officially welcome him. And while he has been doing his work more than as a deputy, siya na mismo lahat ang gumagawa. The lawyer it's an honor. Thank you, Chairman. Pero maigi na yung deputy na lang ni spokesman, si Atty. Lapino, para pag pumalpak, may tuturo ako. Sabihin ko, yun ang sabi niya to, hindi Lapino sabihin ko eh. So, kindly raise your right hand and repeat after me. I, Ferdinand Topacio, Having been appointed as the National Deputy Spokesperson of the Partido Democrático Filipino, of the Partido Democrático Filipino, do solemnly swear do solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines and of the party, and of the party, to keep faith and put into practice to keep faith and put into practice the 5 basic principles of PDP the 5 basic principles of PDP and the basic objective of federalism. and the basic objective of federalism, Perform my duties to the best of my abilities to perform my duties to the best of my abilities and capabilities and capabilities without fear or favor, without fear or favor, with the aim in view of furthering the objectives of the party with the aim and view of furthering the objectives of the party and advancing the interests of community and advancing the interests of the community to which it is to dedicated, which it is dedicated, and to conduct myself in a manner and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP, befitting a good and true PDP, so as to bring honor and prestige to the party, so as to bring honor and prestige to the party, and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion, so help me God. Congrats! Ito, hindi na buhubad ng pin, hindi na buhubad ng uniform. Siya pa nagbibigay sa akin. Tutusok daw yan, attorney. Parang sa pulis. Siyempre, senator yan. Alfonso Cusi, parang sila gwapo. Picture. Yung kamay wala pa. Yung kamay. Okay, okay. Pero po,
5, 4, 3, 2, 1, go. Okay. Okay, thank you. Okay with the PDP officers po. Mas natin para sila itong PDP officers. Okay, secure. Para magulong po. Okay, Tama. 4, 5, Maliit 4, 3, 2, kasi. 1, okay. Harap po sa kaliwa, basta dito para lahat natingin. Thank you. Kanan. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Salamat po. Kibidia. Salamat. Thank you. Tinatawagan ko po muli sa harapan si Attorney Ferdinand Topacio, ang ating PDP Laban spokesperson para sa kanyang mensahe para sa kanyang Ikaw pala. ang pagkakataon. Ikaw pala spokesperson eh. Ikaw pala spokesperson. Hindi. Hindi pala ikaw deputy, sir. Sir, ikaw pala may tuturo eh. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At unang-una, maraming salamat ni Ginoong Lester Olavia sa kanyang napakagandang pagpapakilala. Hindi ko lang alam kung pinupuri niya ako o niyayari niya ako kasi doon sa kanyang pagpapakilala, binilang ko eh. 5 beses niyang sinabi yung maliit, yung word na maliit. Aray ko. Bago meron pang down to earth. So, hindi ko alam kung sinasadya eh. Anyway, alam niyo po, just to be very brief because I know we're all looking forward to hearing dito sa ating batang-batang magiging Bulacan chairman, si Ginoong Jad Racal. Ang nais ko lang itanong sa kanya, ready ka na ba, Sir Jad? Sapagkat alam mo, dito sa mga panahon ito, kapag ikaw ay nagiging kritiko ng gobyerno, kung ano-anong kaso ang isinasampa sa'yo, nagiging libelous ka, nagiging seditious ka, katulad namin ni Jimmy Bondok, may kaso na naman kami bago, a few days ago, inciting to sedition. Sabi ko, kung inciting to seduction, baka maniwala mo. Inciting to sedition, mahirap yan. Oo, kita nyo naman ang nangyari kay Leandro Leviste. Naging kritiko na ng gobyerno, pinatawa na ng multang 24 billion. Iimbisihan pa ng ombudsman. So napakahirap po, these are dangerous times for the political opposition. Sapagkat ibang klase po talaga itong pamahalaan ito. Sapagkat they're now in a panic mode, they're circling the wagons, so to speak. Sapagkat nakikita po nila ang katapusan ay malapit na. Yes. Alam niyo po ang gusto ko rito sa PDP. I was never a member of any other party except for the Nationalista Party. At pareho rin po ang plataforma. Federalism. Yan ang isang nagustuhan ko sa PDP. Ang isa pa nagustuhan ko ay yung consultative democracy na nasa plataforma nila. Na walang nagdidikta, kinokonsulta lahat. Naalala ko tuloy yung storya, ewan ko kung totoo ito, tungkol sa consultation. Meron daw isang trip si Pangulong Marcos Jr. out of town. So, nandun sila sa isang helicopter. Nung pababa na sila, nakita nila, maraming tao, inaabangan si Pangulong Marcos Jr. Sabi ni, may mga kasama siya, yung mga miyembro ng gabinete niya. Kasama doon si Larry Gadon, nandun sa helicopter. Sabi ni Larry Gadon, Mr. President, meron akong 1,000 pesos dito. Ihalis kaya natin sa bintana. Yung makakapulot noon, may isang magiging masayang Pilipino ngayong hapon na ito. Sabi ni Larry Gadon. Sabi ni Ralph Recto, mali ka Larry. Ito, 2,500 piso. Ihulog natin sa helicopter. 2 Pilipino ang matutuwa. O di ba? Hindi lang isa, 2. Pumasok yung isa pang gabinete, si Sap, si Anton Lagdomeo. Mali kayo pareho. Ito, 1,000 piso ko dito. Hulog nyo natin sa bitana ng helicopter. 10 Pilipino ang matutuwa. O mas marami. Pumasok si Ivy, sabi niya, mali kayo lahat eh. Yung kapatid ko, ihulog nyo lahat ng Pilipino. Ah! Woo! Galing! Idol! Democracy. Matutuwa. Ayos! Galing! Galing! Okay, tawag yan, attempted murder. Maka-implanter tayo ni Claire Castro. Tayong lang dito, accessory sa car. Lahat ng tumawa daw. Si Vision. Sabi ni John Vic Remulla. Alam mo, sumigaw na Marcos resign. Panibagong kaso na naman, attorney! Lahat ng kaso. Magtatapos na po ako because I want to give way to someone whom I truly admire. Sapagkat itong tao ito, batang-bata pa pero nasa puso na niya ang talagang maglilingkod sa bayan na sabi ko nga hindi madali ngayon. Alam nyo ito, I don't want to wax poetic pero naalala ko sa kanya yung sinabi ni Rizal sa kanyang ultimo adios. Doon sa 5th paragraph kung hindi ako nagkakamali. Nung sinabi ni Rizal, at yung pangarap niya, this was the dying wish of Rizal. Nung sinabi niya, mis sueños cuando apenas muchacho adolescente. Mis sueños cuando joven ya llena de vigor. Fueron al verde un día del mar del oriente, secos los negros ojos, alta la tesa frente, sin sellos, sin arrugas, sin manchas de rubor. Hindi lang hindi ano? Di po eh. Tatranslate ko. Sabi niya, the dream of my life, my ardent life's craving, is to see you one day, O pearl of the Orient seas, riding high with freedom blowing in thy breeze, without fear, without doubt, without any trace of shame. Ito mga ganitong tao ang magbubura ng kahiyan na nararamdaman natin lahat pagka sinasabi natin ngayon, lalo na sa ibahing dagat, ako'y Pilipino, ibang tingin sa inyo natin, ano yun eh.
Napakasama ng tingin sa mga Pilipino ngayon, hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong. Kapag sinabi mong, ako'y Pilipino, President Duterte. Ngayon, ako'y Pilipino. Diba tingin talaga? So, I'm very happy to serve without any expectation of recompense, without any quid pro quo. Maglilingkod na po tayo ng walang kapalit, at tulad ni Jad Racal. Kaya, without further ado, I would like to welcome to the fold, Mr. Jad Racal. Palakpakan po natin. I-introduce ni Ginoong Lester Olalyang muli. Maraming salamat po sa mensahe ni Attorney Ferdinand Topacio, ang ating deputy spokesperson sa ating partido. Iniiyakan ko po ang lahat para sa mumunting video natin para kay Jad Racal, kay Sir Jad Racal po. I want you everyone to watch a short video po. Yan at halos kapatid na. Si Jad Racal ay nagtapos ng business course sa De La Salle University. Kumuha ng executive program sa ibang bansa. Nakatanggap ng Most Outstanding Person of the Year ng iba't ibang award-giving body dahil sa kusayan sa pagsiservisyo sa bayan at bilang magaling na negosyante. Na-appoint Ambassador for Goodwill ng Presidential Commission on the Urban Poor. Kabilang po ang bayan ng District 6 ng Bulacan, Angat, Carahi, Santa Maria, at bago-bago pong distrito. At ang kanya pong binangga ay matagal na pong nasa gobyerno. Hindi pa kami pinapanganak, ay nasa gobyerno na. Si Jad ay galing po sa isang simpleng pamilya, wala din pong politiko sa kanila pong angkan. Ang chairman o ang kanyang ama ay nag-umpisa bilang jeepney driver sa Negros. Pinakasan ng loob na makipagsapalaran sa Maynila hanggang makapagnegosyo sa China sa sipag at syaga na walang iligal ay naging bilyonaryo. Sa laban po na ito, maliwanag po ang takbo na ginawa ni Jad Racal. Higit sa posisyon o makapagnakaw sa gobyerno dahil sobrang dami pong blessing na binigay sa kanila ng Panginoon, ay ang pagtakbo po na ginawa niya noong itong nakaraan ay para sa mga tao. Yun ang mapaglingkuran ang mga maliliit sa abot ng makakaya. Magbigay ng trabaho at negosyo sa mga tao para hindi na umasa sa ayuda at masilaw sa vote buying. Magagawa lamang po ito kung magbubukas ng investment-friendly environment na kung saan makikikayat ang mga negosyante na mamumuhunan. Dito ay mapapaunlad din ang ekonomiya sa probinsya, kung hindi lang sa buong probinsya, kung hindi sa buong bansa. Katulad po ng sinabi ni Attorney Ferdy, ang Bulacan po ay naging sentro ng atensyon dahil po sa flood control scandals. At lubos po kami nalulungkot dito. Kaya ganun, sa pagtakbo po ni Jad ay nakita po ng mga tao ang pagbabago na hinahanap sa probinsya. Mga taong uhaw na uhaw sa pagbabago, pagkalinga ng gobyerno na nakita po natin Presidente Duterte nung kanya po siya po ay tumakbo noong 2026. Ngunit sa pagtutulungan ng mga nasa kapangyarihan, kami po ay hindi nakaabot sa eleksyon. Saksi po ako sa mga nangyari na mga ito na ilubos pong kinalungkot ng mga tao sa probinsya ng Bulacan. Ngunit alam po namin na mas may magandang plano ang Panginoon sa amin. Dahil totoong serbisyo po ang hatid ay tuloy-tuloy po ang mga programa na inumpisahan po natin. Libreng gamot sa lahat, butante man o hindi, tagadan man o hindi. Walang kahit anong requirements kung hindi reseta lamang. Pati ang libreng tubig, rasyon ng tubig. Sa mga walang tubig, bigas, 24/7 na ambulansya at kung ano-ano pa. Ngayon po, sa araw na ito, gets na namin yung sinasabi namin magandang plano ng Panginoon. Dahil binuksan po ng PDP laban para kay Jad ang pinto. Maraming salamat kay Attorney Ferdinand Topacio na unang nagtiwala na sinundan nila Attorney Lambino, Chairman Alcusi, Kuya Rob, Tita Asta at Tita Penny para po makarating po kami ngayong araw. Dati po, halos hindi siya bigyan ng kona. Dahil hinaharang ng mga nasa kapangyarihan ang kanyang pong pagtakbo. Pero dahil po sa PDP laban, hindi na lang po siya member, ginawa niya pa po siyang presidente. Maraming salamat po sa inyo. Ang pangako lamang po namin ay hindi po namin kibibiguin. Ibibigay po namin ni Jad ang lahat-lahat para po sa Diyos at sa bayan. Si Jad po ay sumisimbolo ng mga katagaan na sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Dahil ang kanyang pong mga paa ay nanatiling nakatapak sa lupa at ang kanyang pong ulo ay nakatingin sa langit. Change is coming sa probinsya ng Bulacan at sa buong Pilipinas kasama si Vice President Inday Sara Duterte. Yes! Hitik na po ang revolusyon ng pagbabago. Pipitasin na lamang. Isa pong malaking karangalan na tawagin ang amin pong halos kapatid na, higit pa sa kaibigan. At alam ko po na makakasama po natin hanggang sa huli ang kapatid na Jad Racal. Maraming salamat. Tinatawagin ko po muli ang ating PDP Chairman Alcusi para sa outtaking proper para kay Mr. Jad Racal. Sa pleasure today, and as you said, Mr. Tito, when you were first presented and mentioned to me, you
endorsed President Mike. Vlad at namin kami sa Bulacan. And we're here. So this is a realization na pag-usap na sinimula ni Don Sopakshu and Atty. Larino. Okay, so please raise your right hand and repeat after me. I, Gadrakan, having been appointed as the Provincial Council President of the Province of Bulacan, having been appointed as Provincial Council President of the ng Province of Partido Bulacan, Demokratiko Pilipino, of the Partido Democrático do Pilipino, solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines and of the party, and of the party, to keep faith in and put into practice and to keep faith and put into practice the five basic principles of PDP the 5 basic principles of PDP and the basic objective of federalism. and the basic objective of federalism, To perform my duties to the best of my abilities and capabilities to perform my duties to the best of my abilities and without capabilities, fear or favor, without fear or favor, with the aim in view of furthering objectives of the party with the aim in view of furthering the objectives of the and party advancing the interests of the community and advancing the interests of the to community which it is dedicated, to which it is dedicated, and conduct myself in a manner befitting of a good and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP, and good king, so as to bring honor and prestige to the party. so as to bring honor and prestige to the party, That I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. and that I take this pledge without mental reservation or purpose of peace. So help me So help me God. God. Photo opportunity po para sa media. Mabuhay ang probinsya na ganyan tao ka, ano ka na, yan! Si Raul din ang naglagay sa akin ng pinto, by the way, ha? Nung unang-unang ganun pa ako as member. Ilang sumpa ba ino? Kasi as member muna doon sa Davao, di ba? Sa Yung Davao National Assembly, yung membership. considered as candidate, kumayaw. Lahat naman nilalagay sa Kandidato ng PDP, pero kumayaw. Kulang pa daw siya sa Ang asset sila ng PDP. Mabuhay ang mga kabataan! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay ang Bulacan! Mabuhay! Mabuhay ang Bulacan! Ito si Jack Lacan. Dali sa'yo kay Jack Lacan. Oo, tapos natin nakasali kami nito ng masyado mabilis, sumakat ako pare. Tama ako sa kisap eh. Officers! Officers po. Kajoy! Kajoy ba? Ito pa? Si Raymond. Ayun. Okay, Jack Lacan. Okay, 1, 2, 3. One more. Okay. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. Tinatawagan ko po muli sa harap si Sir Jad Racal, ang Provincial President ng PDP Bulacan para sa kanyang minsan ngayong hapon. Mahal po. Grabe yung message niya sa iyo. Bago po lahat, gusto ko rin po batiin, syempre kasama po natin ang acting chairman po natin, Alfonso Busita po natin. Attorney Beth, contact palo po. Magandang tanghali po. Kasama po natin si Attorney Raul Lambuino rin po. Ma'am Astral po, Pimentel. Miss Pinalo Guido Del Monte. Sir Raymar, Mansilungan. Santos. Siyempre si Attorney Ferdinand Topacio po. Former CDA Chairman po, Joseph Picapo po. Yun po, kasama rin po natin yung kapatid ko, si Jay Tracal, Sir Odalia. Kasama rin po natin yung foundation po namin, yung Quick Response, Tracal Quick Response Foundation. And sa lahat po ng media na nandito, and PDP, and ano po, supporters, and members po, magandang tanghali po sa inyo lahat. So yun po. Okay, tinatanggap ko po ang hamon at responsibilidad na pagiging bago pinuno ng PDP, hindi lang po sa distrito ko, kundi sa buong lalawigan na po ng Bulacan. Actually po, quick story lang rin po. Family po namin, as na-explain po ni Sir Lester, na hindi po talaga kami sa politics. Actually ako yung pinakauna, pero we have a foundation started when 2012, and doon po nagsimula yung tulong namin sa tao. Hindi lang po sa Bulacan, kundi sa buong Pilipinas, sa Visayas, Mindanao. So doon po, batang-bata pa po ako. Nag-start na po kayo magpamigay ng mga tulong, mga bigas, kung ano-ano pa po. So through the years po, practice po namin ng family every year yan. And dami nga nagtatanong ba't yung pamilya namin never pumasok sa politics? Sabi lang namin, we are blessed ng Panginoon, lalo na yung dad ko galing talaga sa pinakababa talaga, umatya sa sipag, tiyaga, trabaho, syempre negosyo. So doon namin nakita yung parang purpose namin is to bring our parang bigay ng Panginoon sa amin to bring back to the community. So ako, nasanay ako na bumababa talaga sa house. So I decided 2025, why not run for congressman? Which is we don't expect anything naman. Syempre first time, a new face to the district. Pero nagulat ako kasi doon namin nakita yung uhaw ng tao sa pagbabago. And doon nga nagulat ako, ganun pala ang politics eh. From shift to business to politics, nakakaiba. Iba ang pressure, iba ang critics. So, nag-adjust rin ako, sobrang hirap.
Sabi nga ni Lester, kasi I was invited to other party because I supported my governor. And ayaw nga ako bigyan ng phone natin. Because, alam niyo po yun, control ng taas eh. So, yun yung pangit na nakikita ko dito sa existing government practice dito ngayon sa Philippines. Especially nung let's say, nakakalungkot, di man ako nakaabot ng 2025, I still continue my promise because I'm not a politician, I'm a businessman. So, tinuloy namin libre gamot sa district. 3 bayan, libre ng gamot basta may reseta. And all the support that I can give, tuloy-tuloy po. Actually, nung sumabot po yung flood control scandal, grabe. Umikot po ako sa buong Bulacan, not only my district. Nagpamigay po kami doon ng mga tulong, bigas, tubig, kasi gusto lang po namin tumulong. And doon po ako nalungkot kasi alam ko po, lalo nung first time ko pumasok sa politics, nakita ko yung pera ng hawak ng mga nakaupo. Alam ko kung anong capability nila, bakit yung bayan ko or yung probinsya ko naghihirap pa rin. So that's very sad to see. Kaya ngayon nung nag-open ng opportunity na i-represent ko ang PDP dito sa Bulacan, I took it because I know, dahil na sa akin, malinis ang konsensya ko that we will bring change dito sa Bulacan. So yun. And nakakatuwa rin po kasi ang family ko po is from Negros talaga, Oriental. So kung Bisaya talaga ang magulang ko, kaya very rin kami supportive sa, syempre kay dating Pangulo Rodrigo Duterte and Bibi Sara po. So doon po kasi yung origin namin, most of my family is there. Ako lang po yung lumaking Bulacan sa mga kapatid ko po kasi dito po yung mga business namin. So yun po, kakaasa po kayo. And especially kung ako yung ginawa niyo pong presidente, I will make sure that every member na kapasok po sa PDP sa Bulacan is gusto talaga magserbisyo sa taong bayan. And very thankful. And yun, thank you po sa lahat na nandito. And mabuhay po tayong lahat, mabuhay si dating Pangulo Rodrigo Duterte, mabuhay si Bibi Sara, mabuhay ang PDP, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Ipagpapatuloy na po natin ang ceremonial signing. Muli ko po tinatawagan si Attorney Ferdinand Topacio sa harap para po sa ating ceremonial signing. Sample, attorney.